Alam mo ba kung saan nagmula ang makapuno? Ngayong episode, dumayo naman tayo sa Rizal, Quezon. Isang adventure ride makarating lang sa Makapuno Farm. Nakilala natin si Paul, isang Makapuno farmer. Dating OFW na nagtrabaho sa Africa ng 30 years bilang isang nurse. Naging maganda ang pasyon nilang mag-asawa na makabili na ng lupa at sinimulan ng magtanim ng makapuno habang siya ay OFW pa. Kaya naman noong pandemic, bukod sa tinamaan din siya ng COVID, nawalan din siya ng trabaho. Sinong mag-aakala na ang lupang kanyang nataniman na ng makapuno ang sasalo sa kanya para magkaroon ng bagong kabuhayan? Itong makapuno na ito ay yung tinatawag na Embryo Cultured Makapuno, ECM. Ayan. Ito ay ang binhi nito para ma-produce ay itinatanim sa test tube. Kukunin mo yung embryo ng makapuno, ilalagay sa test tube, doon palalakihin ng hanggang almost 2 years na yung environment ay controlled, naka-aircon. Yung binhi nito mahal kasi nga doon sa production. Na kailangan sa laboratory. Nasa laboratorio, tsaka naka-aircon siya. Ayan. Ang seedlings po ay nasa 1,000 to 1,500. Ang isang seedlings po ng ECM, yan po yung Embryo Cultured Makapuno na nagbubunga ng 98 to 100% na makapuno. Meron din naman po tinatawag na kabuig na nagbubunga lang ng nasa up to 10% na makapuno. Ayun po yung native natin na tinatawag na kabuig. Sa ngayon, unti-unti nang nakikilalang muli ang makapuno. Ginagamit itong ingredients sa cosmetics, sa paggawa ng mga beauty products, at tumataas ang demand sa dami ng mga restaurant na gumagamit nito sa kanilang halo-halo at iba pang desserts. Kaya naman mas mataas na ang demand ngayon dahil kakaunti na lang ang nagtatanim ng makapuno, lalong-lalo na dito sa Luzon. Pakinggan natin ang pagbabahagi ng isang dating nurse OFW turned makapuno farmer. Dito sa Agri. Don't forget to like and subscribe. Ako po si Policarpio Abari, aka Makapuno. Ito po ang tunay kong asawa, si Maria Lourdes Abari. Tayo po ay nandito ngayon sa farm sa Barangay Rizal, Padre Burgos, Quezon. Ito po ay 3.5 hectares. Ito po ay una kong tinanim noong 1997, nung una ako nagtanim ng makapuno. Initially ay 100 seedlings lang ang aking naitanim sapagkat napakamahal ng seedlings kaya hindi ko kayang ipinance agad ng lahat-lahat. Dumating din yung time na tinulungan ako ng Jamson Enterprise na nagagawa ng mga aircon dito sa Lucena para masustain namin itong aming dream project ng Makapuno Farm. Nagtanim na ako ng mga mangga, lansones, pero naisip ko po na ang kailangan ko po ay yung merong monthly income. Kasi po ang mga lansones, ang mangga, annual po sila kung magbunga. So naisip ko na kung sakaling makapuno ang aking itatanim, meron akong income monthly. At kung bakit makapuno at hindi nyog, kasi naisip ko na sa baba ng presyo ng nyog, ang pinangarap ko lamang po ay magtaas po lamang ng 5 piso bawat piraso sa presyo ng nyog. After 1 year na makaharvest ako ng 120 nuts, bawi ko na yung puhunan ko sa seedlings ng makapuno at yung mga succeeding kong harvest ay may extra na akong 5 pesos per kilo. Ang ating mga makapuno na ito, paano ito itinatanim? Ito ay para ding ordinaryong nyog kung itanim. Huhukay ka sa lupa, itatanim mo, tapos ay walang masyadong pag-aalaga dito. Ang kailangan lang, hindi siya ma-overcome ng damo. Ang fertilization naman nito ay once a year o twice a year. Kahit ordinaryong table salt, pwede. Ang makapuno ay isang variety lang makapuno. Nag-iiba lang yan doon sa tall, sa dwarf, yung size ng nut. Pero lahat naman yan ay makapuno. Itong makapuno na ito ay yung tinatawag na Embryo Cultured Makapuno, ECM. Ayan. Ito ay ang binhi nito para ma-produce ay itinatanim sa test tube. Kukunin mo yung embryo ng makapuno, ilalagay sa test tube, doon palalakihin ng hanggang almost 2 years na yung environment ay controlled, naka-aircon. Ayan. So, kaya pumapatak na yung binhi nito mahal kasi nga doon sa
production. Na kailangan sa laboratory. Nasa laboratorio, tsaka naka-aircon siya. Ayan. Ang seedlings po ay nasa 1,000 to 1,500. Ang isang seedlings po ng ECM, yan po yung embryo cultured makapuno na nagbubunga ng 98 to 100% na makapuno. Meron din naman po tinatawag na kabuig na nagbubunga lang ng nasa up to 10% na makapuno. Ayun po yung native natin na tinatawag na kabuig. Kung naalagaan po ng maayos ay 3 to 4 years, pwede na po siya magbunga. Lalo na po yung mga nakuha namin na pananim noon sa PCA sa Zamboanga, sa tulong ni Mr. Ramon Rivera, ay mabilis pong nagbunga sapagkat nakukuha po ako sa kanya ng mga large planting materials. Kakaunti ang makapuno farmers dahil sa sobrang mahal ng puhunan sa seedlings. Kasi nung ako'y nag-uumpisa ay meron pang mga forum na open forum tungkol sa makapuno na ini-encourage nila na magtanim ang mga farmer ng makapuno. Naka-attend ako sa isa sa mga forum na yan sa Los Baños at isa dun sa mga farmer na nado na kung hindi ako nagkakamali, taga San Pablo siya, nasa mga 70 years old. Ang sabi niya ay, bakit ako magtatanim ng makapuno? Samantalang ang nyog ay nung time na yon ay 6 pesos. Ang makapuno, 5 pesos, wala pang bumili. Mas mababa ang presyo ng makapuno kasi wala pa yung mga processor o hindi pa masyadong aware ang tao sa demand ng makapuno. Ngayon, maliban sa mahal pa rin ang seedlings ng makapuno kaya walang masyadong nagtatanim na palagay ko yun ang dahilan kung ba't walang masyadong makapuno market. Pero ngayon, marami nang gumagamit ng makapuno mula nang lumabas na yung mga Chowking, Jollibee, na merong mga halo-halo products. Marami din ang mga ibang mga gumagamit sa pharmaceutical o kung paano man, sa mga lotion, skin product. So, nagkakaroon ng demand ang makapuno. Ako ay dating OFW sa Africa. Ako po ay isang nurse. Noong pong nagkaroon ng pandemic ay naapektuhan po yung aking pag-abroad at hindi na po ako nakabalik. Ako po ay 30 taon sa Africa, pero habang ako po ay nasa Africa at kumikita pa ng maayos ay inumpisahan ko na po itong pagtatanim ng makapuno. Nung ako ay nag-abroad pa, takot na takot ako mawalan ng trabaho kasi dahil sa walang income. Pero doon ko napatunayan na nung nawalan ako ng trabaho sa abroad, doon ko napatunayan na hindi pala nagtatapos ang buhay. Marami pang oportunidad sa tulong ng asawa ko, lagi nakaagapay sa akin. Nakakuha kami ng pauti-uti, nakapag-adjust kami. Noong panahong yun naman ako'y may trabaho din. Bale, ako ay nasa government-owned corporation. 2018 ay pinag-resign na nito para daw matutukan ko na itong farm. So kahit ako ay hindi naman ako talagang likas na nagtatanim. Pero dahil nga nandiyan na yan, sinubukan kong tutukan dahil mawawala rin yung kanyang pinaghihirapan. At yun na may para din sa pamilya. Nag-hands-on na rin ako. Lagi rin akong nandito, binibisita. So yung mga nag-abroad, natatakot mo walang trabaho, laging may oportunidad. Lagi lamang pananalig. At ang pinaka-importante ay yung kapartner sa buhay ay laging kaagapay. Kasi naniniwala kami mag-asawa na hanggat ang problema ay hindi ang asawa, ay laging may solusyon. Ano po yung challenges na pwedeng mangyari pag ikaw ay isang makapuno farmer? Ang challenges na dito ay yung pagka tinamaan ka ng sakit na tulad nung panahon ng scale insect, yan, napakalaking problema. Tapos ay yung mga dito sa amin ngayon ay daga ang aming pinoproblema. Inaakyat ba yan ng daga? Inaakyat, madaming daga. Ang production namin bumabagsak. Nangangat-ngat ng daga. Nangangat-ngat. Kaya ang ginagawa namin dito ngayon ay nagdadala kami ng mga pusa. Kasi pagka naglasong kami ng daga ay hindi naman maubos. So, nag-aalaga kami ng pusa doon sa bahay namin sa ibaba. Doon namin inaalagaan para sila pagdating ng gabi maghunt na lang sila ng ano. So, sustainable. Yeah. At organic. Organic na pamamaraan. Ano, walang halong lason. Oo. At bukod po sa daga, yung sa pagdating naman po sa bagyo,
Ang sa bagyo ay yun ang kalamidad na pagka nasira yung puno, wag lang masisira, di baling masira ang bunga, wag lang masisira ang puno. Huwag mabuwal. Wag mabuhal. Kasi eventually, hayaan mo lang yung yug natin o makapuno, Makaka-recover. makaka-recover yan eventually. Pero pag natumba ang puno, wala nang pag-asa, mamatay na yan. Ayan. Ang magmamakapuno ngayon ay very limited pa sa ngayon. Dumadating yung time na napakalaki ng demand, pero dumadating din yung time na nabubulok ang makapuno dahil walang buyer. Kaya nga nung unang time na ako'y nagpaplano palang magtanim, sumangguni ako sa tatay ko na isang magsasaka ng nyog. At ang sabi ng tatay ko, magtatanim ka ng ganyan. Napakadami, saan mo ibebenta yan? Nung time na yon ay ang sabi ko ay walang problema yan, kung walang bibili, mag-aalaga ako ng native na baboy. Tapos yung masusungkit kong makapuno, yun ay papakain ko sa baboy. Kaya hindi masasayang. Ang presyo ng makapuno, usually merong 10 pesos, umaabot siya hanggang 110. Kaya lang ay, pag umabot ng 110 yun, parang napakasuntok sa buwan na Pero one time, nung panahon na pandemya ata yun, nung time na yun ay walang bunga ang makapuno, ay umabot ng 110. Pero yun ay napakatagal na panahon na. At hindi na uli na ulit. Ang price range ng makapuno ngayon ay umaabot ng 25 up to 50 pesos per kilo. Farm gate price. Sa ngayon, very promising ang makapuno, lalo na kung makakapagbigay ang gobyerno ng extra idea kung paano nila i-disseminate yung pagpaprocess. Sa isang taon, safe na ang 120 Na ganito. na ganito. So, Ayan. ibig sabihin, monthly makaka-harvest ka ng average ng 10. Kada isang puno. Isang puno. Kasi merong puno na nabunga ng 15, pero meron din naman puno na nabunga lang ng 5 o wala. So pag sa 100 na puno mo, i-average mo lang na makaharvest ka ng 120 nuts Per month. per month, safe ka na doon. Ang 120 ay nasa 60 kilos. 60 kilos. Oo. 60 to 70 kilos. Ayan. At ang bentahan natin ngayon, naglalaro sa mga parang mga 30 pesos. 25 to 80. 50. Tumataas pa minsan ng 80 pesos. Tumataas pa ng 80. Sabi mo nga kanina, 100 pa. Oo, kaya lang ay napakatagal na panahon na yon, pero napakatagal na panahon, napakadalang. Ayan. So, kung tutusin, mas maganda po ang presyo ng makapuno kumpara sa nyog. Kumpara sa nyog ay mas maganda ang makapuno. Mas magandang pasukin dahil kakaunti pa ang nagtatanim sa ngayon. Matagal na natin kilala ang makapuno, pero baka sa inyo, hindi pa alam na itong mukhang buko na ito makapuno din pala. Dito pala nagmula ang ating masarap na makapuno. Pero ito ay galing sa laboratorio para magkaroon kayo ng mataas na production. Yun yung malaki. Bakit hindi alpin ba? Yung sa pwedeng ipamana, actually ay isa namin pinag-usapan na nung kami nagtatrabaho pa. Ang napagkasunduan namin, mag-invest kami ng maliit sa insurance, sa education, mag-invest kami ng malaki dito sa farming. Kasi nga ay dito, pwede namin ipamana ito o pumanaw man kami sa pagdating ng panahon. Ito ipapakinabangan pa ng aming mga anak at ang mga apo pa. Ang masasabi ko lang hanggat merong pagkakataon, lalo na kung kumikita pa sa abroad man o dito sa Pilipinas, mag-umpisa ng magtanim. A day late of planting is a day late of harvesting. Kaya masasabi ko lang ay magtanim na at pumili ng magandang variety. Sa umpisa lang masakit ang puhunan, pero pagka eventually ay naging successful, mag-harvest kayo ng maganda. Agree ba kayo sa agree? Agree sa agree! Don't forget to like and subscribe.